Mapagpalang umaga po sa bawat isa sa atin, mga kapatid. Inaanyayahan ko po kayo na ihanda na po natin ang ating mga puso, ang ating mga isipan upang sumamba, magpuri sa ating dakilang Diyos sa umagang ito. Amen. Muli mga kapatid, inaanyayahan ko po muli kayo na samahan niyo po ako sa pagbasa ng banal na kasulatan na matatagpuan sa awit 34, 1-7. Sabayan niyo po ako. Tayo pong lahat ay tumayo. Si Yahweh ay aking laging pupurihin, sa pasasalamat di ako titigil. Aking pupurihin kanyang mga gawa. Kayong naaapi, makinig matuwa. Ang pagkadakila niya ay ihayag at ang ngalan niya ay purihin ng lahat. Ang aking dalangin dininig ng Diyos na wala sa akin ang lahat kong takot. Nagalak ang aping umasa sa Kanya, pagkat di nabigo ang pag-asa nila. Tumatawag sa Diyos ang walang pag-asa. Sila'y iniligtas sa hirap at dusa. Anghel-yaong bantay sa may takot sa Diyos. Sa mga panganib, sila'y kinukupkup. Tayo po ay manalangin.
Tunay nga o Diyos na ikaw ay mabuti, tunay nga na ikaw ay tapat sa buhay ng bawat isa sa amin. Salamat po Ama sa iyong kabutihan, salamat sa iyong kadakilaan, na patuloy niyo pong ipinaparanas sa amin sa kabila ng mga kakulangan namin sa inyo. Patuloy niyo po kaming sinasamahan, ginagabayan sa aming pang-araw-araw na pamumuhay. O Diyos, sa mga oras na ito, wala po kaming kayang gawin. Kung wala ka sa aming mga buhay, wala ka sa aming kalagitnaan sa mga oras na ito, samahan niyo po nawa kami sa aming pananambahan at patuloy o God na dinadalangin ko ang katagumpayan at kaayusan Lord ng aming gawain sa mga oras na ito. Pagpalain niyo po nawa ang bawat isa sa amin, lalo na po Lord ang may mga bahagi sa mga oras na ito. I-bless niyo po Lord ang mensahero na inyo pong pinadala sa amin at i-bless niyo rin po Lord ang inyong mga salita na amin pong mapapakinggan sa mga oras na ito. Lord God, humihingi din po kami ng kapatawaran sa lahat ng mga kakulangan namin sa inyo, sa isip, sa salita at sa gawa. Paging dapatin niyo po nawa kami sa mga oras na ito. Salamat po Ama sa iyong kabutihan, sa iyong kadakilaan. Salamat sa buong isang linggong gabay, pag-iingat, proteksyon, kalakasan, at mga pagpapala na patuloy po ninyong ipinaparanas sa amin. Maraming salamat po muli. Ito pong aming panalangin sa matamis na pangalan ng inyong bugtong na anak na si Jesus. Amen. Sige po, tayo pong lahat ay umawit na may ganap at pagpuri para sa ating Diyos na buhay sa oras na ito. bawat isang muli nagtitipon upang magpuri, magpasalamat, umawit ng mga makalangit na awitin, itaas ang iyong pangalan, Panginoon. Maraming salamat po sa mga oras na ito dahil patuloy po ang iyong biyaya na aming nararanasan. Patuloy po ang iyong pag-iingat, ang iyong paggabay sa bawat isa. Tunay nga, Panginoon, sa mga oras na ito, tanging ang iyong pangalan
po sa inyo pinakamataas na papuri, parangal at pagsamba sa tanging pangalan ng iyong bugtong anak na si Jesus. Amen. Ay puti-puti ng Panginoon sa lahat ng oras, sa bawat araw. Ika'y laging tapat kong magmahal. Ang iyong kaawaan magpawalang hanggan. Ay buti-buti mo, Panginoon, sa lahat ng oras, sa bawat araw. Ika'y laging tapat kong magmahal. Ang iyong kaawaan ay magpawalang hanggan. Pinupuri, sinasamba kita, dakilang Diyos at Panginoon. Tunay ngang ika'y walang katulad, tunay ngang ika'y di nagbabago. Mabuti ang Diyos na sa amin ay nagmamahal. Pinupuri, sinasamba kita, dakilang Diyos at Panginoon. Tunay ngang ika'y walang katulad, tunay ngang ika'y di nagbabago. Mabuti ang Diyos na sa atin ay nagmamahal. Ay buti-buti mo, Panginoon, sa lahat ng oras, sa bawat araw. Ika'y laging tapat kong magmahal. Ang iyong kaawaan ay magpawalang hanggan. Pinupuri, sinasamba kita, dakilang Diyos at Panginoon. Tunay ngang ika'y walang katulad, tunay ngang ika'y di nagbabago. Mabuti ang Diyos na sa atin ay nagmamahal. Pinupuri, sinasamba kita, dakilang Diyos at Panginoon. Tunay ngang ika'y walang katulad, tunay ngang ika'y di nagbabago. Mabuti ang Diyos na sa akin ay nagmamahal. Pinupuri, sinasamba kita, dakilang Diyos at Panginoon. Tunay ngang ika'y walang katulad, tunay ngang ika'y di nagbabago. Mabuti ang Diyos na sa atin ay nagmamahal. Tunay ngang ika'y walang katulad, tunay ngang ika'y di nagbabago. Mabuti ang Diyos na sa atin ay nagmamahal. Tayo po ay manalangin. Dakilang Diyos na makapangyarihan sa lahat, Diyos na lumikha ng langit at lupa, nagpapasalamat po kami sa buhay na patuloy mo pong pinahihiram. Salamat sa lahat ng biyaya na amin natatanggap.
na sa iyo nagmula. Patawad, Panginoon, kung madalas na natatagpuan mo kaming nagkukulang sa mga pamantayang nais mong aming tularan. Patawad, Panginoon, patawad. Patuloy po ang aming pagdulog sa iyong dakilang harapan, humihingi ng awa na patnubayan ang aming bayang Pilipinas sa gitna ng mapanganib na COVID-19. Ikaw lang po, Panginoon, ang aming kanlungan, sapagkat sa iyo lamang ang tiyak na kaligtasan. Pagsanggalang mo po ang aming bayan at lahat ng mamamayan sa bitag ng karamdaman. Bigyan ng karunungan at pangunawa ang aming Pangulo at ang lahat ng sa amin nagdilingkod at namamahala. Gabayan mo po sila sa pagbuo ng mga patnubay, estratehiya at pagkilos upang ang mga bakuna laban sa COVID ay mai-distribute ng maayos sa lahat ng ahensya. Pangunahan ang mga pulis at sundalo upang mangimbabaw ang kapayapaan at kaayusan sa lipunan. Bigyan ng kalinga ang lahat ng aming frontliners, doctors, nurse at mga health workers. Panatilihin mo po ang kanilang lakas at kaligtasan at para sa lahat ng mamamayan. Tulungan mo po kaming maging mahinahon na may buong pananampalataya, pag-asa at puno ng pag-ibig sa bawat isa. Bigyan kami ng kapayapaan at hangaring sumunod at magtiwala sa iyo at sa aming pamahalaan. Patnubayan ang aming health charge sa welfare bill, ang lahat ng kapatiran. Ingatan kaming lahat mula sa bata hanggang sa may gulang at lalo doon sa may mga karamdaman. Bless mo ang lahat ng iglesyang nagdaraos ng pananambahan upang ikaw ay purihin at sa iyo ay manambitan. Ang mga manggagawa sa kanilang pangunguna sa iglesyang pinagkatiwala mo sa kanila, ang mga mahal sa buhay, protektahan sa kanilang paghahanap buhay, ang aming mga mag-aaral, bigyan mo sila ng karunungan at puso na ikaw lang ang kanilang purihin at paglingkuran. Huwag mo kaming iiwan, lagi mo kaming samahan. Kung wala ka, wala kaming magagawa. Ikaw ang aming lakas at pag-asa. Sa pangalan ni Jesus. Amen. Mga kapatid, mabuti sa isang tao ang may kaalaman sa salita ng Diyos. Itibo ito sa inyong mga puso at isipan. Ang ating memory verse for the week ay matatagpuan sa Exodo 20, talatang 12. Igalang mo ang iyong ama at ina, at gayong mabubuhay ka ng matagal sa lupang ibinigay sa inyo ni Yahweh na inyong Diyos. Exodo 20, talatang 12. Purihin po ang Panginoon. Magandang umaga po sa ating lahat. Sana po ay nasa maayos na kalalagayan tayo sa araw na ito. Sa ating pong pagkapatuloy, sa ating pong pag-aaral ngayon, natapos na po natin yung pag-aaral ng unang 4 na utos. At lahat po yan ay may kinalaman sa ating relasyon sa ating Panginoong Diyos. Yung buod po ng lahat ng ito, yung pag-ibig sa Diyos ng buong puso. Sabi nga natin, hindi ho dapat alam lang at kabisado, kundi napakahalaga po nung pagsunod sa ating Panginoong Diyos. No? Dahil napakahalaga po ng pagsunod at yung pakikipag-ugnayan natin sa ating Panginoong Diyos ay napakahalaga. At yun po yung layunin ng first 4 commandments para sabihin sa atin to pay attention to our relationship with God. Yan po yung pinakamahalaga sa lahat. From vertical relationship, it will flow into your horizontal relationships. Kung yun po yung pakikipag-ugnayan natin sa ibang tao. Sabi nga ho nila, kung hindi ayos ang relasyon mo sa Diyos, ang relasyon mo sa ibang tao, hindi rin magiging maayos. Kung may problema ka sa relasyon sa ibang tao, ibig sabihin you have a primary problem sa relasyon mo sa Diyos. Kaya kung susunod ka sa Panginoong Diyos, ay dapat naroon pa rin yung pagpapakita ng pagpapahalaga din sa ibang tao.
Kaya ito pong ating susunod na pag-aaral, may kaugnayan po sa pakikipag-ugnayan sa ibang tao. No? Mula po dun sa tinatawag nating 5th commandment hanggang sa 10 pang 10th commandment, ito po'y tumutukoy sa ating pakikipag-ugnayan sa ating kapwa. Kaya dito po sa ating pag-aaral ngayon, ito pong ating pag-aaralan ay makikita ho natin sa aklat ng Exodus chapter 20 verse 12. Pwede ho nating basahin. Ang sabi po, "Igalang niyo ang inyong ama't ina, sa gayoy mabubuhay kayo ng matagal sa lupaing ibinigay ko sa inyo." Tayo po'y manalangin. Samahan mo po kami, Panginoon, sa pagbubulay-bulay ng iyong mga banal na salita. Patuloy ho kayong magpahayag sa amin, Panginoon, ang iyong patnubay at pagsama ang maranasan namin upang aming maunawaan at maisabuhay ang iyong mga banal na salita. Sa pangalan ni Jesus. Amen. Ito pong mga talata sa Exodus ay meron din pong equivalent o mga talata na isinulat din po sa aklat ng Deuteronomy chapter 5 verse 16. Ang sabi ho, "Igalang mo ang iyong ama at ina tulad ng iniutos ko sa iyo. Sa gayoy mabubuhay ka ng matagal at sagana sa lupaing ibinibigay ko sa iyo." Yan po ang sabi ng ating Panginoong Diyos. Alam niyo po, yung pagsamba sa Diyos ay hindi lang tuwing linggo, kundi araw-araw. Hindi lang sa loob ng church, kundi maging sa loob ng ating bahay. Hindi lang when we spend time with God, kundi pati na rin sa pagtrato natin sa ating mga magulang. Pansinin po ninyo yung paano pinagsama yung ika-4 at ika-5 utos. Sa aklat po ng Leviticus chapter 19 verse 3, ang sabi ho, "Every one of you shall revere his mother and his father, and you shall keep my Sabbaths. I am the Lord your God." Sa Tagalog, igalang niyo ang inyong ama at ina at ipangilin niyo ang araw ng pamamahinga. Ako si Yahweh ang inyong Diyos. Throughout the Old Testament, sa mga paulit-ulit na pagsasabi ng utos nito at dun sa mga illustration, ng mga kwento, makikita po natin kung gaano ito kahalaga. No? At sa mga sulat po ni Apostol Pablo, inulit din po niya itong mga utos nito. Ang sabi po na Ephesians chapter 6 verse 1 and 2, "Mga anak, sundin ninyo ang inyong mga magulang sa Panginoon, sapagkat ito ang nararapat. Igalang ang iyong ama at ina. Ito ang unang utos na may kalakip na pangako. Ikaw ay giginhawa at hahaba ang iyong buhay sa lupa." Ganun din po sa aklat ng Colossus chapter 3 verse 20. Sabi po, "Mga anak, sundin ninyong palagi ang inyong mga magulang, sapagkat yan ang nakalulugod sa Panginoon." Ito po yung unang utos na may pangako. Lahat po tayo ay sakop ng utos na ito. We are all children of our parents. Meron po ba ditong hindi anak? No? Lahat po tayo naging anak o lahat po tayo anak, no? Sa kasalukuyan. Kaya hindi po natin pwedeng sabihin exempted ako dyan. Hindi ako kasali dyan. Kundi ang pagkapahayag ng salitang ito ay para sa iyo. Para sa bawat isa sa atin. Ano? Kaya sabi mo dyan sa katabi mo, ikaw ang kausap ng Panginoon ngayon. O ako ang kausap ng Panginoong Diyos ngayon bilang anak, no? Kahit na kayo mga magulang na, makita nyo pa rin na tayo po yung mga anak din, ano? Yung specific application po nito ay sa relasyon natin sa ating mga magulang. Pero katulad din po ng iba pa mga utos, maaari din po ito maging extension ng iba pa nating maaring pakikipag-ugnayan sa mga tao in position of authority over us, no? Yung mga taong mga nangunguna sa atin, tulad po ng asawang babae sa kanyang asawang lalaki, katulad po ng employee sa kanyang employer, katulad din po ng estudyante sa kanyang guro, ng citizen sa kanyang government, no? Yung bilang mamamayan sa gobyerno, sa ating pakikipag-ugnayan sa ating mga leaders sa government, ng members sa kanyang pastor or church leaders. But for the purpose of this sermon, nais ko po mag-focus muna tayo sa relasyon natin sa ating mga magulang. Dahil kung yung mga bata hindi alam kung paano magpasakop sa kanilang mga magulang sa loob ng kanilang bahay, paano naman sila matututong magpasakop sa authority sa labas ng bahay? And more significantly, to God's authority over all of their life. Anong utos sa atin? Ang sabi ho, honor your father and mother. Not just father, not just mother, but father and mother. Na mahalaga pong makita natin pareho. Yung salita pong honor ay galing po sa salitang Hebreo na kabed. Ulitin ko po, kabed.
Ibig sabihin po, bigyan ng bigat o yung weight o halaga. Bigyan ng halaga. Equivalent din po ito sa give glory o to give glory na ginagamit mismo sa Diyos. Ibig sabihin, pahalagahan, itrato na mas mataas kaysa sa atin. Itrato na nagre-represent sa authority mismo ng Diyos. Kaya nga, ikinabit po ni Apostol Pablo yung mga salita na obey your parents in the Lord, no? Sa Ephesians chapter 6 verse 1. At dun sa Colossians 3 chapter 3 verse 20, sabi, obey your parents in everything, for this pleases the Lord. The word honor means at least 3 things na duty natin sa ating mga magulang. Una, respect. Second, obedience. Third, gratitude. No? Yung respect po, yung paggalang. Yung paggalang po hindi natatapos sa pagmamano o paggamit lang ng po at opo. But more importantly, yung attitude po natin sa kanila, itinuturing ba natin sila na magulang? Mahalaga at mas mataas o mas nakakataas sa atin. Kapag kinausap ba natin sila, kapag sumasagot tayo sa mga tanong nila, nararamdaman ba nila na ginagalang natin sila? O hindi natin sila pinapansin? O bastos at walang modo kung sumagot at minsan nagdadabog pa? Kapag nagsasalita ba tayo tungkol sa kanila sa ibang tao, do we speak well of them? O purong masasama ang ikinukwento natin sa iba? Malungkot naman yun, ano? Second, yung obedience o yung pagsunod, no? Kung tayo po ay nakatira pa sa loob ng bahay nila at wala pa po tayong sariling pamilya, sumusunod ba tayo sa lahat ng iniuutos nila? Siyempre may limitation kung may iniutos na sila na labag sa utos ng Diyos at umahad lang sa pagsunod, pagsamba at paglilingkod natin sa Diyos. Sabi nga ng Acts chapter 5 verse 29, we must obey God rather than men. Sila ba ang nasusunod sa bahay? O ikaw, kung ano yung gusto mong gawin? Sinusunod ba natin sila agad? O kailangan pang bilangan? Kailangan pang pag-antayin? Sinusunod ba natin sila na masaya sa puso natin at hindi nakasimangot at nagrereklamo? Sinusunod ba natin sila kahit walang kapalit? Because it is our duty to obey them. Napakahalaga po nito. Sinusunod ba natin sila with the right motivations? Pag sinabi ho natin gratitude o pagkapasalamat, yung mga magulang po ay regalo ng Diyos sa atin. Wala tayo sa mundong ito kung wala po sila. We owe our life and existence to them. Pinagpapasalamat mo ba sa Diyos na sila yung mga magulang mo o puro ka reklamo? Or wish mo dumating na yung time na wala ka na sa poder nila at independent ka na? Nasabi mo na lang sa kanila na salamat dahil kayo po yung mga magulang ko. No? Nasabi na ho ba natin yun sa kanila? O ang daming himutok sa puso natin na sa mga bagay na di nila na ibibigay sa atin. Nakalimutan mo na ba yung sakripisyo ng mga magulang mo para mapalaki ka, mapag-aral ka, maturuan ng tama? Diba? Ito po kasi yung difficulty. Malinaw po yung inutos ng Diyos na igalang, mahalin, sundin at pasalamatan natin yung ating mga magulang. Pero bakit ang hirap-hirap para sa atin na sumunod? Bakit nga ba hindi natin masunod yung ikalimang utos pagka minsan? No? Alam kasi natin, yung tungkulin natin sa paggalang sa ibang tao ay nakadepende kung sila ay worthy or deserving of honor, love, and respect. Pero wala naman pong nakakabit na kondisyon sa ikalimang utos. Kapag okay ang parents mo, igalang mo. Kung hindi, edi wag. No, it is not because they are worthy of deserving, but because God is. Dahil ito po ang mabuting kalooban ng Diyos para sa iyo. Mahirap sa atin kasi meron silang kahinaan, di ba? Wala namang perfect na mga magulang. Meron po silang mga pagkukulang. Meron tayong mga kasalanan, no? As parents, no? Meron din tayong mga pagkakamali. Ang iba po sa atin, lumaki na di man lang nila nakita yung sino yung tatay at nanay nila. May mga ganyan po, no? May iba pong mga bata pa lang, iniwan na ng kanilang mga magulang. May iba mga lumaki po sila na yung kanilang mga magulang nagtatrabaho sa ibang bansa, kaya hindi nila masyadong nakakasama. No? Yung iba pong bata, totally wala na kasi namatay na yung kanilang mga magulang. No?
Yung iba naman po, kasama nga nila yung kanilang mga magulang sa bahay, pero parang wala rin. Passive and emotionally distanced and detached po yung mga magulang. No? Hindi mo maririnig sabihin man lang na I love you, you're beautiful, very good. Pag may mga achievement, masaya. Di ba, minsan yan po yung kakulangan na kailangan po nating punuan bilang mga magulang. O our parents are responsible to God sa mga pagkukulang at mga kasalanan nila sa atin. Pero hindi dapat na isisi natin sa kanilang ating mga maling pagtrato sa kanila o excuse o i-justify yung paglabag natin sa ikalimang utos. Tayo po ay responsable sa ating sariling mga pagkakamali o pagkakasala. Kaya yung pangunahing problema kung bakit nahihirapan tayong sundin yung ikalimang utos ay hindi dahil sa ating mga magulang, kundi dahil sa katigasan ng ating mga puso. But because of the hardness of our hearts. Kamusta na po kayo? Kamusta na po ang puso natin? Alam niyo po yung pag-ibig ng Diyos Ama. Minsan masyado po tayong nakatingin sa kanila na sa ating mga magulang na kung ano po yung kailangan natin at ano yung hinahanap natin sa kanila. Tama namang ilagay sila ng Diyos na maging mga magulang natin at sila po yung mga tagapanguna at pangunahing tagapangalaga para sa atin. Ngunit sasabihin ko po sa inyo, hindi sila Diyos. Hindi nila maibibigay ang lahat ng pagmamahal. Yung lahat ng pangangalaga, lahat ng protection, lahat ng pagkakaloob na kailangan natin sa ating buhay. They are God's gifts. Totoo po yan. They are good gifts from God. Totoo po yan. Ganun man, sila po ay imperfect. Hindi ho sila perfecto. No? Hindi ho sila perfecto. Yung mga magulang po natin, yung ama at ina ay nilikha sa larawan ng Diyos. Hindi ho sila mga kapalit ng Diyos. Ngunit sila po yung kumakatawan at sumasalamin sa kung sino ang Diyos. And we must look beyond our parents and see God, our Father. Lagi ho nating titignan that God is our Father. Dapat po nating makita ang Diyos na ating Ama, higit pa sa kung ano yung kaya at hindi kayang gawin ng ating mga magulang para sa atin. Ano pong ibig ko sabihin? Alam niyo, sa mga panahon na naibibigay nila yung halos lahat para sa atin, sa mga panahon tayo po'y pinupuno nila ng kanilang pagmamahal, sa mga panahong dinidisiplina nila tayo, at sa mga panahong ipinaparamdam nila yung kanilang pagtanggap sa atin, tignan po natin yung provision, yung love, yung discipline, yung affirmation, yung acceptance ng ating Ama sa Langit. Sa kabilang dako, sa mga panahon na highlight sa atin yung mga kasalanan at yung mga imperfections nila, yung minsan yung mga abuses na nararanasan natin sa kanila, o yung mga pagkukulang nila, tignan din po natin ang Diyos na ating Ama, na palaging mabuti, perpekto at sapat kung magmahal sa atin. Kaya sabi nga po dun sa awit, chapter 27 verse 10, sabi, iwanan man ako ng aking mga magulang, kayo naman, Panginoon, ang mag-aalaga sa akin. Only as we look to our Father in heaven and honor Him, can we truly honor our parents. No? Alam po ng Diyos na hindi natin kaya sa sarili natin na makasunod sa ikalimang utos. Kaya dapat sa Kanya po tayo tumingin, sa Kanya po tayo humingi ng tulong. At isa sa mga tulong na ibinibigay niya po yung motivations ng kailangan ng ating puso para tayo po ay matuto o makasunod sa Kanya. No? Katulad po ng motivation ng mga pangako ng Panginoon. Ganun po kadalas na ginagawa po natin yun sa mga bata, di ba? Para ma-motivate silang sumunod, papangakuan natin sila ng mga rewards. So sasabihin natin sa kanila yung magagandang maaring makuha nila sa kanila pong pagsunod. And good consequences of obedience. Yan po yung magaganda, no? Meron tayong ibinibigay sa kanila as a reward para dun sa magandang ginagawa. Dito po sa ikalimang utos, sabi po ng Diyos, igalang mo yung ama at ina, sa gayoy mabubuhay ka ng matagal sa lupaing ibibigay sa iyo ni Yahweh na inyong Diyos. Kaya sinabi po ni Pablo na ito yung unang utos na may kasamang pangako. No? Haba ang buhay nila. Hindi naman ibig sabihin na lahat po ng mahahaba ang buhay masunurin sa magulang. At yung mga namatay na maaga pasaway. Hindi ko ganun yung pakahulugan nun. Hindi po lamang ito tungkol sa haba ng buhay,
ngunit yun pong kalidad ng buhay. Kaya po sabi sa Deuteronomy chapter 5 verse 16, ganito po yung nakakabit na pangako. Igalang mo ang iyong ama at ina tulad ng iniutos ko sa iyo, sa gayoy mabubuhay ka ng matagal at sagana sa lupaing ibinibigay sa iyo ni Yahweh na iyong Diyos. Ang masaya at masaganang buhay ay nakadepende in part sa paggalang sa magulang. And many people have miserable lives today because of how badly they have treated their parents. No? Kung paano hindi naging maayos yung kanilang pakikitungo sa kanilang mga magulang. May promise at meron din pong babala na ipinihiwatig na dito sa ating mga talata. Kung paano po kung hindi natin iginalang yung ating mga magulang. Actually, isang chapter lang po pagkatapos po ng 10 Commandments, yung chapter 20, ito po yung mababasa natin sa chapter 21, verse 17. Sabi po na Exodus chapter 21, verse 17, sino mang magmura o sa ibang version, lumapastangan sa kanyang ama o ina ay dapat patayin. Ganun din po sabi sa Leviticus chapter 20 verse 9. Sabi po, ang sino mang magmura sa kanyang ama at ina ay dapat patayin, mananagot ang sino mang lumait sa kanyang ama at ina. Ganun din po sa Deuteronomy chapter 27 verse 16. Sumpain ang sino mang hindi gumagalang sa kanyang ama at ina. Sasagot ang sambahayan, Amen. Sabi kong ganun. At ganun din po sa Kawikaan chapter 20 verse 20. Sino mang magmura sa kanyang magulang, parang ilaw na walang ningas ang wakas ng kanyang buhay. Akala ko kasi natin, ang death penalty para lang po sa krimen tulad ng murder. Ika-6 na utos pa lang po yun, pero yung ika-5, ika-4, ika-3, ika-2, at yung unang utos, kamatayan din po yung sentensya. Ganito po kasi yung proseso ng mga Israelita. Sabi po sa Deuteronomy chapter 21 verse 18 to 21. Sabi po, kung matigas ang ulo at suwail ang isang anak, pakinggan niyo po ito, at ayaw makinig sa kanyang magulang sa kabila ng kanilang pagdidisiplina, siya ay dadalhin ng kanyang mga magulang sa pintuang bayan at ihaharap sa pinuno ng bayan. Ang sasabihin nila, matigas ang ulo at suwail ang anak naming ito at ayaw makinig sa amin. Siya ay lasenggo at nilulustay ang aming kayamanan. Pagkatapos, tingnan niyo po ito, babatuhin siya ng taong bayan hanggang sa mamatay. Ganyan ang inyong gagawin sa masasamang tulad niya. Mapapabalita ito sa buong Israel at matatakot silang tumula doon. Tingnan po natin kung gaano kaseryoso yung batas na yan. Kung paano yung mga bata ay susunod sa magulang nila, no? Kung paano pong magsisikap din yung mga magulang na madisiplina yung anak nila dahil kung hindi, patay sila, no? Kasama po sila doon sa kapahamakan. No? Para sa ating pagtingin, napakalupit po ng kautosang ito. Kasi we don't take the holiness and will of God seriously. Wala na pong, wag na po nating sabihin sa Old Testament lang yan. Kasi mismo ang ating Panginoong Hesus, si Jesus also takes this law seriously. Kinote niya po yung Exodus chapter 21 verse 17 along with the 5th commandment sa Matthew chapter 15 verse 4 saka sa Mark chapter 7 verse 10. Ang sabi po, igalang mo ang iyong ama at ina, ang sino mang lumait sa kanyang ama at ina ay dapat patayin. No? Bagamat hindi naman po applicable sa ating yung ganyang death penalty sa government natin. Wala naman pong, kasi hindi naman po tayo under ng Israel at wala naman pong magsusulong na panukala sa Kongreso, sa Senado. But we still need to take this warning seriously. Napakahalaga din pong tignan natin ito. Maging si Pablo po ay isinali ang pagiging suwail sa magulang na deserving ng death penalty. Di ba? Yung poot po ng Diyos ay nakaabang na sa lahat ng sumusuway sa utos na ito. No, sa mga talata po sa banal na kasulatan. Pero ang laging magandang balita, ang mabuting balita, buti na lang, at tinubos tayo ni Kristo mula sa sumpa ng kautusan nang siya po ay isinumpa para sa atin. Siya lang po ang natatanging nagligtas sa atin. And why He is qualified to save us? Jesus was the perfect child. Siya po ay perfectong anak. Siya po ay lumaking, malusog, matalino at kadugod-lugod sa Diyos. Sabi po ng Luke chapter 2 verse 40. Meron lang po isang story noong 12 years old siya na parang hindi siya nag-submit sa parents niya na sila Maria at Jose. His legal father. No? Para lang naman, sabi doon.
Nung kasing nagpunta ng Jerusalem ang pamilya ni Jesus para sa pista, naiwan siya nung pauwi na sila. Pero di nila napansin, hanap sila ng hanap. Nung balikan po nila, nakita nila si Jesus. At 12 years old, nakikipag-usap, nakikipagtalakayan dun sa mga teacher o dun sa mga saserdote. At hangang-hanga po sila sa talino ng ating Panginoong Jesus. Pero itong si Maria, sabi sa kanyang anak, "Anak, bakit mo naman ginawa ito sa amin? Luba ang aming pag-aalala sa iyo, pag-aalala ng iyong ama sa paghahanap sa iyo." Sabi po doon sa mga talata. Ang alam niyo po ang sabi ng Panginoong Yesus, "Bakit po ninyo ako hinahanap? Hindi po ba ninyo alam na ako'y dapat mamamalagi sa bahay ng aking ama?" Anong makikita natin dito? Jesus was submissive to His Father in heaven. No? Kaya po yung sabi dun sa verse, siya'y sumama sa kanila pauwi sa Nazareth at siya'y naging masunurin sa kanila. Ang lahat ng bagay na ito ay iningatan ng kanyang ina sa kanyang puso. Patuloy na lumaki si Jesus, lumawak ang kanyang karunungan at lalong naging kalugod-lugod sa Diyos at sa mga tao. Jesus honored His parents. Jesus honored His Father in heaven perfectly. Sinunod niya po, hindi lamang ang kanyang mga magulang, kundi lalo tigit ang kanyang ama doon sa kalangitan. Kaya nung bautismuhan po siya ni John, sa edad na 30 years old, probably patay na rin po dito yung kanyang amang si Joseph during this time, the Father spoke, ang Diyos Ama from heaven. Anong sabi? "Ikaw ang minamahal kong anak, lubos kitang kinalulugdan." Kasi nga buong-buo po yung puso ni Jesus na sundin ang lahat ng ipinapagawa ng kanyang ama. Maging yung pinakamahirap sa lahat. Ano po yung pinakamahirap? Yung mamatay sa krus para akuin ang sumpa na nararapat sa atin, na sumusuway at di gumagalang sa mga magulang natin. Inako niya po ang kahiyahiyang kamatayan na dapat ay para sa atin. At hanggang doon sa krus, hanggang nakabitin po ang kanyang katawan, siya po'y hirap na hirap ng huminga, ipinadama pa rin po niya yung pagmamahal sa kanyang ina. Nung makita po ni Jesus yung kanyang ina at ang minamahal niyang alagad na nasa tabi nito, sinabi niya po, "Ginang, narito ang iyong anak." At sinabi niya sa alagad, "Narito ang iyong ina." Mula po noon, pinatira ng alagad na ito sa kanyang bahay ang ina ni Jesus. Pagkapakita po ng patuloy na pag-aalaga at pagmamahal sa kanyang magulang. Ano po ang pwede nating makita dito? Ang Panginoong Yesus po ay perpektong halimbawa ng pagsunod. Dapat po nating pagsikapan na igalang ang ating mga magulang kung paanong nagsisikap tayo na makapagbigay ng kaluwalhatian sa Diyos sa ating pag-iisip, sa ating salita, sa ating gawa. Para po sa isang maliit na bata, ang pagsunod sa magulang at paggalang ay laging magkasama. Kasama po sa paggalang ang pakikinig, pagsunod at pagkapasakop sa kanilang kapamahalaan. Kapag lumaki na ang bata at ang pagsunod na natutuhan nila noong bata pa sila, ay tutulong sa kanila upang igalang din naman nila ang mga may kapangyarihan tulad ng mga may tungkulin sa pamahalaan, mga pulis, mga pinagtatrabahuan nila, mga guro nila. Habang inuutusan po tayong igalang ang ating mga magulang, hindi natin dapat nagayahin yung kanilang masasama o makasalanang ginagawa. No? Sabi po na Ezekiel chapter 20 verse 18 to 19, "At sinabi ko sa kanilang mga anak na huwag nilang tutularan ang masamang pamumuhay ng kanilang mga ninuno, ni susundin ang ginawa nilang mga tuntunin at huwag sasamba sa mga Diyos-Diyosan. Ako si Yahweh ang kanilang Diyos, sinabi kong lumakad sila ayon sa aking mga utos at sunding mabuti ang aking kautusan." Kung pinapagawa po ng isang magulang ang kanyang anak ng isang bagay na malinaw na sumasalungat sa utos ng ating Panginoong Diyos, nararapat na sundin ng batang iyon ang Diyos sa halip ng kanyang magulang. Ang paggalang po ay umaani ng paggalang. Hindi palalampasin ng Diyos ang mga taong hindi gumagalang sa kanilang mga magulang. Kung nais po nating bigyang kasiyahan ng Diyos at pagpalain niya tayo, dapat po nating igalang ang ating mga magulang. Ang paggalang po ay hindi madali, hindi laging masaya at hindi po natin kaya sa pamamagitan ng sariling lakas. Ngunit ang paggalang po sa magulang ay siyang tiyak na landas upang makamit ang ating layunin sa buhay, ang magbigay ng kaluguran sa ating Panginoong Diyos. Sa pangwakas po na talata, nais ko pong muling basahin yung Colossus chapter 3 verse 20. Mga anak,
magsitalima kayo sa inyong mga magulang sa lahat ng mga bagay sapagkat ito'y toong nakalulugod sa Panginoon. Purihin ang pangalan ng Panginoon. Tayo po ay magwakas sa panalangin. Dakilang Diyos, nagpupuri at nagpapasalamat po kami sa iyo sa iyong kapahayagan sa amin sa umagang ito. Patuloy nawa, Panginoon, ang iyong mga banal na salita ang maging gabay namin
upang kami patuloy na matuto, patuloy na lumakad sa iyong katwiran, at upang magbigay kami, Panginoon, lagi ng kaluguran sa iyong dakilang pangalan. Samahan mo po kami, Panginoon. Salamat po sa mga bagay na ginagawa mo sa aming mga buhay. Salamat po sa patuloy na pag-iingat at protection na patuloy na pinaparanas mo sa amin. At dalangin ko po, Panginoon, sa amin pong pansamantalang pagtatapos ng aming pagsamba ngayon. Patuloy na ipagkaloob mo po sa bawat isa sa amin ang iyong masaganang pagkapala at paspas. Mga minamahal na mga kapatid, mula doon sa kaluwalhatian ng Diyos amang makapangyarihan sa lahat, tanggapin natin mangyamang pag-ibig ng Ama, ang pagliligtas ng ating Panginoong Hesukristo, ang kaaliwan, pakitipisan ng banal na Espiritu ang sumaatin, magmula ngayon at magpakailanpaman. Amen. The Lord bless you and keep you. The Lord lift his countenance upon you. Give you peace. And give you peace. And give you peace. And give you peace. The Lord make his face to shine upon you. And be gracious unto you, and be gracious. The Lord be gracious.